Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ma'am Mariel Crisostomo, ang makakasama ninyo sa panibagong aralin na tatalakay sa lokal na kasaysayan at kultura ng isang natatanging lalawigan sa Bulacan. Mapapansin natin ang dalawang larawan sa taas. Ano ang ating nakikita? Tama, ito ay larawan ng mga kawayan at ng isang hiyas. Bakit kaya? Dahil may malaking kaugnayan dito ang pangalan at katangian ng tampok na bayan sa ating aralin ngayon. Walang iba kundi ang lungsod ng May Kawayan. Ibabahagi ko sa inyo ang kasaysayan at kultura ng May Kawayan, isa sa pinakamatandang lungsod sa Bulacan. Tatalakayin natin ang pinagmulan nito, mahalagang pangyayari sa kasaysayan, at ang mga tradisyon at industriyang bumubuo sa kultura at pagkakakilanlan ng lungsod. Ang May Kawayan ay matatagpuan sa lalawigan ng Bulacan at malapit sa Metro Manila, kaya't naging mahalagang sentro ito ng kalakalan at industriya. Pinalilibutan din ito ng mga karatig bayan ng Marilao at Ubando. Gayon din ng dalawang lungsod sa Metro Manila, ang dating Polo, Valenzuela City ngayon, at ang Caloocan City. Mayroon din itong mga ilog na naging bahagi ng kabuhayan ng mga unang naninirahan dito. Sa kasalukuyan, binubuo ang May Kawayan ng 26 na barangay. Ito ay ang Bagbagin, Bahay Pare, Bangkal, Banga, Bayugo, Kainin, Kalbaryo, Kamalig, Hulo, Iba, Langka, Bigtong, Liputan, Longos, Malhakan, Paho, Pandayan, Pantok, Perez, Poblasyon, Saloysoy, Gasak St. Francis, Tugatog, Ubihan, at ang Zamora. Sinasabing ang pangalan ng May Kawayan ay nagmula sa salitang May Kawayan dahil noon ay sagana ang lugar sa kawayan. Ang kawayan ay mahalagang materyales noon para sa bahay, kagamitan at kabuhayan. Ngunit bukod dito, ang pagkakakilanlan sa May Kawayan ay nag-uugat sa kanyang mahalagang kasaysayan at makulay na kultura. Simulan nating tuklasin, bakit nga ba may ituturing na hiyas ang bayan ng May Kawayan? Itinatag ang May Kawayan noong 1578 ng mga paring Franciscan. Isa ito sa mga unang bayan na naitatag sa Bulacan. Noong panahon ng Kastila, naging sentro ito ng relihiyon, Kristiyano at mga kalakalan. Dito nagsimulang umusbong ang organisadong pamahalaan at pananampalataya sa buong bayan. Francis of Assisi Parish Church ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Bulacan. Ito ay simbolo ng matibay na pananampalataya ng mga taga-May Kawayan. Hanggang ngayon, dito ginaganap ang mahalagang pagdiriwang tulad ng pista ng patron na si San Francisco de Assisi. Ngunit, higit na mas nauna ang simbahan ng Lagolo na matatagpuan sa Barangay Malhakan, na itatag noong una sa bahagi ng Bahay Pari sa pangunguna nila Juan de Plasencia at Diego Oropesa. Nawasak ng bagyo at inilipat ang simbahang ito na gawa na sa bato sa Malhakan noong 1599. Noong panahon ng revolusyon laban sa mga mananakop na dayuhan tulad ng mga Kastila, Amerikano at Hapon, maraming taga-May Kawayan ang nakilahok sa pakikibaka para sa kalayaan. Ang Bulacan ay naging mahalagang lugar
sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa pagtatatag ng unang republika. Ilan sa mga nakilalang kasapi at pinuno ng Katipunan o KKK ay matatagpuan sa May Kawayan. Katibayan nito ang labanan sa Langka noong panahon ng Kastila sa pangunguna ni Coronel Ciriaco Contreras. Mahalaga rin ang tinatawag na Estasyon Ferrocarril de May Kawayan na naging headquarters pa ng Philippine Revolutionary Army sa ilalim ni General Antonio Lina at kinalaunan ay naging Japanese garrison sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kontemporanyong panahon, December 10, 2006, naging ganap na lungsod ang May Kawayan sa bisa ng Republic Act No. 9356. Ang pagiging lungsod ay nagbigay ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad ng ekonomiya at infrastruktura. Masasaksihan sa mga gusaling ito ang tatak ng karanasan at kagitingan. Ito ay mga natatanging produkto ng arkitektura, kakambal ng mga alaala ng kabayanihan sa ating kasaysayan. Sa kasalukuyan din, matatagpuan natin ang iba pang mga institusyon at gusali na sumusuporta sa pagpapaunlad at pagpapahalaga sa sining, kultura at turismo sa May Kawayan na maaari natin pasyalan. Narito ang ilan sa mga pangunahing lugar na pwede nating puntahan. Ang Kariktan ng May Kawayan, isang eco park. Ang Heritage Museum na matatagpuan sa May Kawayan City Hall. At ang Tanghalang May Kawayan. Bukod sa kasaysayan, kilalanin din natin ang makulay na kultura sa May Kawayan sa pamamagitan ng mga pangunahing kabuhayan, industriya, produkto, pagkain at kapistahan. Halika, simulan natin. Alam mo ba na kilala ang May Kawayan bilang Jewelry Capital of the Philippines? Yes, maraming pamilya ang umaasa sa paggawa ng alahas bilang pangunahing kabuhayan sa lungsod na ito. Ang industriya ng alahas ang isa sa mga dahilan kung bakit umunlad ang ekonomiya ng lungsod. Ipinagmamalaki ang industriyang ito ng lungsod dahil sa gawang kamay ang bawat produktong alahas at ginto. At ang kasanayan ay ipinamamana sa iba't ibang pamilya na umiikot ang kabuhayan sa platerya. Ang tawag sa paggawaan ng alahas. Umaabot din sa ibang bansa ang mga produktong alahas na nai-export at nai-exhibit sa mga pamilihan at trade fair sa Timog Silangang Asya. Bukod sa alahas, kilala rin ang May Kawayan sa paggawa ng mga produktong yari sa balat, tulad ng sapatos at bag. Pangunahing matatagpuan ng mga ito sa Banga, Bangkal, Pulo at Kalbaryo. Ang tinatawag na mga bastidor o kultihan ng balat at paggawaan ng produktong bag, wallet, sapatos at iba pa. Mayroon ding iba't ibang maliliit at malalaking negosyo na tumutulong sa pag-unlad ng lungsod. Halika, alamin pa natin sila. Bukod sa tannery at paggawa ng alahas, nakikilala din ang May Kawayan sa kanyang mga batong adobe o Piedras de May Kawayan, kung saan isa sa mga naging pangunahing pinagkukunan sa paggawa ng mga simbahan at gusaling pampamahalaan simula pa sa panahon ng mga Kastila. Maraming mga simbahan sa Bulacan at Maynila ay naitayo gamit ang mga batong adobe na ito mula pa sa May Kawayan. Bukod dyan, makikita natin sa mga larawan ang iba pang mga uri ng industriya at produktong talaga namang sikat sa May Kawayan. Mula sa damit,
at sa pagkain at iba pang bahagi ng sining na sa may kawayan lamang matatagpuan. Hindi makukumpleto ang bahagi ng buhay at kultura kung walang kapistahan. Tuwing kapistahan ni San Francisco de Assisi, pinagdiriwang ng mga mamamayan ang Pistang Bayan. Matatagpuan dito ang mga prosesyon, misa, palaro, street dance at iba't ibang programa. Ipinapakita nito ang pagkakaisa at matibay na pananampalataya ng komunidad. Ilan pa sa kinikilalang pagdiriwang ay ang mga sumusunod. Ang Paskong Bukid ng Barangay Bahay Pare, Liptong, Kamalig, Perez, Pantok, Iba at Pandayan. Naroon din ang pamamanhikan ng Santong Gapos at Lenten Procession. Mayroon din Suburan Festival ng Poblasyon, ang Liputan Fluvial Parade, at ang kontemporanyong Gintong Kawayan Festival. Ang mga ito ay katunayan ng malakas na kaisahan, pangangalaga sa pamana, at pagpapahalaga sa tradisyon at kultura ng mga taga-Maykawayan. Talaga namang maituturing na hiyas ng Bulacan ang lungsod ng Maykawayan sa kultura man o sa kasaysayan. Sa kabuuan, ang Maykawayan ay isang lungsod na may mayamang kasaysayan at makulay na kultura. Mula sa panahon ng Kastila hanggang sa kasalukuyan, patuloy itong umuunlad habang pinahahalagahan ang tradisyon at pagkakakilanlan. Ngayon naman, subukin natin ang mga natutunan mo patungkol sa kasaysayan at kultura ng Maykawayan sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Handa ka na ba? Natapos mo ang maikling pagsusulit. Magaling! Susundan naman natin ito ngayon ng isang pangkatang gawain. Tayo ay bubuo at magsasagawa ng isang panayam, gayon din ng isang poster upang subukin ang pagtutulungan at pagkamalikhain ng buong klase. Handa ka na ba? Bigyang tuon natin ngayon ang inyong magiging takda, isang reflektibong pagsulat, kung saan ikaw ay susulat ng isang tula na magbibigay pagpapahalaga sa mga bagay na makikita at naglalarawan sa kultura at kasaysayan ng Maykawayan. Alam kong kaya mo yan. Binabati kita at napagtempuay mong natapos ang lahat ng mga gawain. Magkita tayong muli sa panibagong pagtalakay sa kultura at kasaysayan ng ating pamayanan. Mabuhay! Paalam!